Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari sa taong 1977 sa lugar ng Negros Oriental. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Nais ko lamang ibahagi ang karanasan ko bago isilang ang aking unang anak. Ako si Aris. Sa panahong ito ang aking hanap buhay ay ang pagsasaka. Malaking bagay na sa akin ang magkaroon ng 2 ektaryang lupain. Ibinigay ito sa akin ng aking amo bilang bahagi ng kanyang malawak na palayan. Gawa nga ng katandaan nito ay namalagi na lang ito sa Bacolod kasama ang mga anak. Dahil wala sa kanyang mga anak ang nagka-interes sa lupa, ay ibinenta na lamang niya ito. Maliban sa 2 ektarya na ipinagkaloob niya sa akin. Mula sa aking lolo, sa aking ama, at hanggang sa ako na ang nagiging trabahador nito. Bilang pasasalamat, kaya niya naman ibinigay ang lupa. Subalit hindi talaga maiiwasan na may mga taong naiinggit. May mga ilang trabahador ang hindi nagustuhan na ako lang ang nabigyan ng lupa. Kung ano-ano ang pinagkakalat na kwento laban sa akin. Para wala ng gulo ay hinahayaan ko na lamang sila. Kahit naibenta na ang palayan sa iba, ay hindi naman ito nagpalit ng mga trabahador. Dito na rin ako nagtayo ng bahay bilang bahagi sa 2 ektarya. Wala naman akong ibang hangad kundi ang mabuhay ng matiwasay. Malaking bagay ang mga paalala sa akin ni Criselda, ang aking asawa. Tungkol sa hindi magandang tingin sa akin ng iba. Nais din naman kasi niya ang tahimik at masaya na pamumuhay. Ngunit hindi nagugustuhan ng aking ama ang inaasal ng iilang trabahador. Siya ang nakikipagtalo sa mga ito. Panay awat naman ako kapag nagkakainitan na. Bakit mo ba hinahayaan na siraan ka ng mga taong yon? Namumuro na sila. Itay, hayaan mo na lang yung mga yon. Magsasawa din sila. Naiinggit lang ang mga yan eh. Palibhasa kasi ang gugulang sa oras ng trabaho. Kaya ngayon mga trabahador pa rin. Mabuti pa, tay. Sa amin ka na lang muna tumira. Nag-iisip din ako na baka sugurin ka dito. Mag-isa ka na lang din naman dito, di ba? Aris anak, hindi ako natatakot sa kanila. At isa pa ayaw kong iwan ang bahay na ito. Narito ang mga alaala ng iyong ina. Maaari nyo namang puntahan to araw-araw, tay. Basta ayoko anak, dito lang ako. May katigasan talaga itong si Itay. Kahit noon pa man, hindi ito pumapayag na maaagrabyado. Ang distansya ng bahay namin sa tatay ay nasa 5 minuto kung lalakarin, kabaryo. Hanggang isang hapon ay nabulahaw na lamang kami ng aking asawa nang may narinig kaming nagkagulo sa kabilang bahagi ng palayan. Nakikipagsuntukan na pala si tatay kay Goryo, isa sa mga trabahador na nakakaalitan ng aking ama. Agad naman akong tumakbo upang awatin silang dalawa. Nang maawat ko na sila, ay nagbitiw ng banta si Goryo. Hinila ko naman si tatay papunta sa aking bahay. Ano to, tay? Umabot na kayo ng suntukan? Di ba sinabi ko naman sa'yo na hayaan mo na sila? Hindi ako papayag na sira-siraan na lang nila ang ating pamilya. Paanong hindi ako sasabog? Pinagkakalat ng Goryong yun na may ibang lalaki daw ang iyong ina. Patay na nga yung tao, sinisiraan pa. Ano? Sumusobra naman sila. Bakit pati si nanay na matagal nang nananahimik dinamay pa? O diba, sino ang hindi manggagalaiti sa ganyan? Napakawalang hiya nila. Kahit sinong anak ay talagang magagalit din kung makakarinig ka ng ganoong paninira sa iyong inang namayapa na. Pero pilit ko pa rin
Pinakalma ang aking sarili, kabaryo. Nag-aalala ako sa pagbabanta niya sa iyo, Tay. Ano kayang binabalak niyang gawin? Kahit na ano pa iyon, anak, wala akong pakialam at hindi ako natatakot. Dahil sa aking pangamba, ay muli kong niyaya si tatay na sa amin na lamang titira. Pero gaya ng dati, hindi pa rin ito sumang-ayon. Hindi na tuloy ako mapakali. Kaya naman napagkasunduan naming mag-asawa na kami na lang ang lilipat ng bahay. Kinagabihan mismo sa araw na iyon ay nagtungo kami kay Tatay Bitbit, ang iilang gamit. O Aris anak, saan ang punta nyo? Gabing-gabi na. Dito ang sadya namin, Tay. Papayag ka man o hindi, mananatili kami dito. Masyadong nag-aalala po kami sa kaligtasan nyo. Ay nako, hindi nyo na kailangang gawin pa ito. Pero nandito na kayo, ano pa bang magagawa ko? Lumipas ang 4 na gabi. Habang kami ay naghahapunan, ay bigla na lang kaming nakaamoy ng sobrang baho. Yung tipong nakakasulasok. Hinanap namin kung saan nanggaling ang masamang amoy. Hanggang sa biglang napasigaw itong si Criselda. Napatakbo ito pabalik ng kusina. Ayon sa kanya, may nakita siyang halimaw sa labas ng bahay. Agad namang kinuha ni tatay ang itak na nakasukbit sa dingding ng kusina. Ipinalo muna niya ito sa pinto bago binuksan. Doon sa labas ay sumisigaw ang aking ama habang minumura ang nilalang na tinawag niyang aswang. Makalipas naman ang ilang minuto ay bumalik na sa loob ng bahay itong si tatay. Oh, Tay, anong aswang ang sinasabi mo? Oo anak, ang nakita ng asawa mo ay isang aswang. Sinasabi ko na nga ba sa masamang amoy pa lang kanina, may duda na ako. Pero bakit may aswang, Tay? Hindi ko alam, pero teka lang, buntis ba si Criselda? Hindi po. Hindi ko alam, Tay. Umiiling din si Criselda. Pahiwatig na hindi siya buntis. Lintik na iyan. Imposibleng walang sadya rito ang aswang na yon. Baka naman ligaw na hayop lang ang nakita ng asawa ko, Tay. Papaano mo maipapaliwanag, Aris anak, ang napakabahong amoy na bigla na lang din nawala? Itay naman, tumanda na ako sa lugar na to. Wala namang nababalita ang may aswang dito sa atin. Dalawa lang yan anak. Maaaring napadaan lang ang aswang. At kung hindi man, may nagpapunta ng aswang dito sa atin. Dahil nga sa nangyari, ay nawala na kami ng ganang kumain. Iniligpit na lamang ng asawa ko ang mga pagkain habang nasa balkonahe kami ni tatay ay naikwento niya sa akin ang karanasan niya sa aswang noong ipinagbubuntis pa lamang ako ng aking ina. Noong nasa 7 buwan na pagbubuntis ang aking ina, ay minsan silang dinalaw ni tatay ng isang aswang. Nakaamoy din daw sila ng sobrang baho. Kakahiga lamang noon ni tatay habang mahimbing nang natutulog ang aking ina. May kamalayan ang aking mga magulang sa senyales ng aswang sa paligid dahil hindi na rin ito bago sa kanila. Marahang ginising ni tatay ang katabi at binulungan na may aswang sa paligid. Marahang nagtungo ng kusina si tatay at kinuha ang malaking garapon na lagayan ng asin, pati na rin ng itak. Ibinigay niya sa asawa ang garapon at mahigpit na binilinan na wag lalabas ng kwarto. Hanggang sa maramdaman nito na nasa malapit na ang aswang. Nag-umpisa na rin itong kinalmot ng dahan-dahan ang dingding sa labas. Alam ni tatay na kapirasong kahoy lang ang pagitan nila ng aswang, kaso hindi niya ito maaabot ng kanyang itak.
Balak sana niyang buksan ang bintana at tagain, kaso medyo mataas ang bahay kaya hindi niya talaga ito maaabot. Kung kukunin pa niya ang asin kay nanay, baka lilipat lang ang aswang na yon. Animoy nagpapakiramdaman lamang sila ng aswang. Ang malapit lang kay tatay ay ang mesa kung saan doon nakapatong ang termos at mga tasa para sa pangkape. Nais nang atakihin ni tatay ang aswang, kaya naman binuksan niya ang termos at binuhusan ang bintana. Dito niya ibinuhos ang napakainit na tubig mula sa termos. Napalundag pa atras ang aswang at sumigaw ito. Sinindihan agad niya ang gasera upang magbigay liwanag. Ano aswang? Halika dito, lumapit ka pa. At nang maluto yung balat mo. Nagsisigaw si tatay habang nakadungaw sa bintana at winasiwas ang hawak na itak. Lumapit ang aswang at walang tigil sa pag-angil. Ang itsura nito ay butot balat. Mahaba ngunit maninipis ang buhok. Napakaitim ng balat at naglalaway pa ito. Nang biglang sumulpot si nanay sa tabi ng aking ama at sinabuyan ng asin ang aswang. Natamaan at labis itong nagsisisigaw, ngunit imbis na matakot ay mas lalong naging agresibo ang nilalang. Lumundag ito at lumapag sa bubong. Gawa lamang sa nipa, kaya naman madali itong nawasak ng aswang. Nang makagawa ito ng sapat na butas, ay ipinasok nito ang kamay at pilit sila nitong iniaabot. Nilabanan niya naman ito ng walang patid na pagtaga at patuloy na sinabuyan ng asin. Kahit umuusok na ang balat nito, ay patuloy pa rin sa pagwawala ang aswang hanggang sa tila may humila sa aswang at bumagsak ito sa lupa. At narinig na lamang nila na para bang may naglalaban sa labas. Nang buksan nila ang pinto, ay nakita nila si Ompong na nakikipaglaban sa nilalang. Ang estilo ng pakikipaglaban ni Ompong sa aswang ay hindi literal na bakbakan, kundi inihahampas lang nito ang isang kamay sa hangin at tumatalsik na ang nilalang. Paulit-ulit yon hanggang sa nalupaypay na ang aswang na tila ba labis ang paghihirap sa bawat paghampas ni Ompong. Napadapa na ang aswang sa lupa at pilit na gumagapang papalayo. Nang iniangat ni Ompong ang kamay, ay umangat din sa ere ang aswang hanggang sa hindi na ito nakita ni tatay. Ilang segundo pa ay ibinabana ng biglaan ni Ompong ang kamay at kasunod nito ay ang pagbagsak ng aswang sa lupa, kung saan agad nabali ang leeg nito na animoy latang niyupi. Nag-uusal itong si Ompong at iniihip sa hangin. Doon napansin nila tatay na unti-unting naglaho ang aswang na animoy nabura sa mundo. Konting description lang. Si Ompong ay isang albularyo. Malayong kamag-anak ni tatay. Nagtataka si tatay kung bakit may ganoong kakayahan si Ompong habang ang ibang albularyo naman ay wala. Hindi naman antingero si Ompong upang makagawa ng ganoong bagay. Buong pag-aakala ni tatay ay nanggagamot lamang si Ompong sa kanilang lugar. Hindi daw ito masyadong nagsasalita, pero palangiti itong tao. Bago umalis ang albularyo, ay dinasalan muna ng saglit ang dating bahay ng aking mga magulang. Maraming salamat sa iyo, Ompong. May kakayahan ka pala kontra aswang. Ay walang anuman, seryo. Huwag na kayong mag-alala pa at wala ng aswang
na manggugulo sa inyo. Sige at mauuna na muna ako. Dagdag pa ni tatay, nang simula sa gabing yon ay hindi na sila ginambala ng kahit anong nilalang at naipanganak ako ng maayos at ligtas. Nasa na po ngayon si Umpong, tay? Wala yata akong alaala sa kanya. Lolo Umpong ang itawag mo sa kanya, anak. Sa aking pagkakatanda ay nagtungo ng kabagnaan ng albularyong yon. Kabagnaan? Malapit yun sa bundok ng Kanlaon, di ba? Ano kaya ang ginagawa niya doon? Yan ang hindi ko alam. Pero may mga kamag-anak tayo doon. Ilang beses rin akong nakapunta doon. Pero matagal na rin yung huli. Palipat-lipat kasi ng lugar ang matandang yon. Mahigit 2 dekada na pala nung huli kaming nagkita. Samantala, kinabukasan ay naglagay ng pangontra aswang si tatay sa buong bahay. Inutusan din niya ako na manguha ng kalamansi at makabuhay upang itanim sa paligid ng bahay, pati na rin sa aming bahay sa tabi ng palayan. Inuna ko munang taniman ang aking bahay at habang ginagawa ko yon ay biglang dumating si Goryo na may kasamang binatilyo na may balot ang katawan ng tela. Hoy Aris, nasa nang walang hiya mong tatay? Bakit, Goryo? Manggugulo ka na naman ba? Ano bang pinagpuputok ng butsi mo? Kasalanan ko ba na binigyan ako ng lupain? Hindi na ito tungkol sa lupain, kundi personal na bagay na ito. Personal na bagay? Bakit? Nasaktan mo din naman si tatay ah. At dahil din yan sa katabilan ng dila mo, daig mo pang ibang tao kung makapanira. Humanda kayong lahat sa akin, Aris. Tandaan mo yan. Tumalikod at umalis na ang dalawa, subalit nag-iwan ito ng napakasamang tingin, maging ang binatilyo sa akin. Ngayon ko lang nakita ang batang yon at di ko maintindihan kung bakit ganoon siya makatingin sa akin. Sa pagbalik ko naman sa bahay ni tatay ay inilahad ko na sa kanya ang paghaharap namin ni Goryo. Hindi naman natinag ang aking ama sa paninindak nito sa amin. Ano ba yan, tay? Hindi lang tawang nanggugulo sa atin, pati na rin ang aswang. Bakit, anak? Natatakot ka ba sa kanila? Hindi naman sa ganon, tay. Para bang may ginawa tayong malaking kasalanan sa Goryong yun. Ang taong naiinggit ay gagawin ng lahat masira lang ang taong kinaiinggitan. Ano ba yung personal na sinasabi niya? Subukan niyang manggulo dito sa pamamahay ko. Hindi siya uurungan ng aking talibong. Natigil naman ang aming usapan ni tatay nang may kumalabog sa loob ng bahay. Mga plato na nahulog sa lupa. Naabutan namin itong si Criselda na nakaupo habang hawak-hawak ang ulo at bigla na lang itong naduduwal. Naku, Aris anak, mukhang buntis si Criselda. Ay, salamat. Mukhang magiging lolo na ako ah. Dito lang kayo at pupuntahan ko ang manghihilot. Hindi na nag-atubili pa si tatay at patakbo pa itong umalis. Mukhang mas sabik pa siya kumpara sa akin. Kahit masama ang pakiramdam, ay ngumiti naman itong si Criselda sa posibleng pagdadalang tao niya. 3 taon na rin kasi kaming mag-asawa at matagal na naming inaasam na magkaroon ng anak. Matapos suriin ng hilot ang aking asawa, ay kumpirmadong 2 buwang buntis itong si Criselda. Hinayaan muna namin siyang magpahinga at kinausap naman ako ni tatay sa balkonahe. Sa palagay ko, anak, alam ko na ang dahilan kung bakit tayo dinalo ng aswang kagabi. Sino naman kaya ang aswang na yon, tay? Wala naman akong alam dito sa atin na may pinaghihinala ang aswang, di ba? Kalimitan sa mga aswang ay hindi nananalo ng kapitbahay. Malamang hindi taga rito yon. Ngayong alam na natin ang kalagayan ni Criselda, iba yung pag-iingat ang gawin natin. Huwag nating hayaan na maiwan
o umalis ng bahay ng mag-isa ang asawa mo. Tiyak minarkahan na ng aswang ang bahay natin. Minarkahan? Bakit naman? Iyan ang isa sa mga gawin ng aswang. Ang markahan ng bibiktimahin. Para nila ito upang malaman at masundan kung nasaan ang bibiktimahin nila. Kung ganun, delikado pala ang kalagayan ni Criselda. Mas mabuti siguro na lumuwas muna kami at Gaya nga ng sinabi ko, markado na si Criselda at kahit saan siya magpunta ay masusundan na siya ng aswang. dahil naman sa aking pangamba at pag-aalala, ginawa ko ang lahat upang maproteksyonan ang aking mag-ina. Inalam ko lahat, kahit ang pinaka-imposibleng bagay na pangontra sa aswang ay inihanda ko na. Sa araw ding yon ay bumili ako ng isang sako ng asin at karagdagang sandata tulad ng karit at itak. Gumawa na rin ako ng mga sibat, gawa naman sa kawayan, bago tumiklop ang araw. Nakakatuwa ka naman, anak. Talagang todo bigay proteksyon ka sa mag-ina mo. Kahit ako man din bilang padre de pamilya, gagawin ko ang lahat para sa pamilya. Mas mabuting makasigurado, tay. Mahirap na. Baka malusutan pa tayo ng aswang na yon. Pati na rin ang goryong yon. Sige na at magpahinga ka na lang muna. Ako nang bahala sa hapunan natin. Dahil sa marami akong ginawa sa buong araw, ay ilang minuto lang ay nakatulog na ako. Bandang 7:00 na ng gabi, nang gisingin ako ni Criselda upang maghapunan. Napadami ang kain ko dahil sa ulam na tinolang manok. Hoy Aris, para sa buntis yan. Huwag mong ubusin. Sana 2 manok ang kinatay mo, tay. Alam mo namang paborito ko to, di ba? Tumawa na lamang ang aking asawa at nagpatuloy na kami sa hapunan. Napag-usapan din namin kung ano ang ipapangalan sa magiging anak namin ni Criselda. Natapos ang magdamag at wala namang nanggambala sa amin. Lumipas man ang ilang gabi ay hindi pa rin kami nagpakampante. Sa bawat gabing lumilipas ay itinuturing namin ito na mapanganib para sa amin. Mas mabuti na ang laging handa kahit pa hanggang sa makapanganak ang aking asawa. Minsan isang hapon, hila-hila ko ang aking kalabaw ay nakasalubong ko ang binatilyo. Noong una ay nakatingin pa ito sa akin at nang magkalapit na kami ay bigla na itong yumuko. Pansin ko naman ang bakas ng pagkalapnos sa kanyang bisig. Teka, sandali. Kaano-ano ka ni Goryo? At bakit kung makatingin ka nung isang araw sa akin para bang kakainin mo na ako ng buhay? Huminto lang saglit ang binatilyo at umusad na rin ito. Matapos kong may tali ang kalabaw, ay dumiretso na ako sa likod bahay, kung saan nagpapausok ng balat ng nyog itong si tatay. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa binatilyo. Napaisip naman si tatay sa nakita kong lapnos sa balat ng lalaki. Mukhang alam ko na kung sino ang aswang at kung sino din ang nagdala ng aswang dito sa atin. Maaring ang binatilyong yun ay ang aswang. Binuhusan ko kasi ng mainit na tubig ang aswang na yon. At si Goryo lang naman ang nagbanta sa atin ng masama. Kaya pala walang ginawang panunugod si Goryo dahil may inutusan pala siya. Mukhang 2 pa ang pakay ng aswang. Ang saktan tayo at biktimahin ang anak ko. Iisa lang pala ang kalaban natin. Pero huwag pa rin tayong magpakampante. Baka hindi lang nag-iisang aswang ngayon. Naglagay naman ako ng lampara sa harap at likod ng bahay. Doon ko ito isinabit sa may bakod. Kahit papaano ay may liwanag sa paligid ng bahay. Magsasalita na kami ni tatay sa pagbabantay. Si Itay sa gabi,
hanggang alas 12 at ako naman sa umaga. Upang hindi ako antukin ay nagtabi na ako ng kape. Sa may sala ako nakaupo at panay silip sa may siwang. Nakahanda rin ang mga sibat at itak na nakasukbit sa aking tagiliran. Pagpatak ng alas 11 ng gabi ay nakarinig na ako ng kaluskos. Nagsimula na rin ang masamang amoy sa paligid. Narito na ang aswang at sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin kong mapaslang ko na ang nanggagambalang nilalang. Marahan ko nang kinuha ang sibat at tahimik na sumilip sa may siwang. Hanggang sa maaninag ko ang isang nilalang na nasa labas ng bakod. Hindi ko makita ang anyo nito dahil sa dilim pero kitang-kita ko ang paggapang nito sa lupa at mabilis na umakyat sa bakod. Pasinghot-singhot pa ito sa hangin habang tahimik na gumapang pa papalapit sa bahay. Tinanggal ko na ang nakataling bintana sa pako. Nang matansya ko na ang lokasyon nito, ay agad kong binuksan ang bintana at dito ibinato ang sibat sa nilalang. Nakailag ito ngunit natamaan ko ang kanyang hita. Umangil ang aswang at tumingin ito sa akin ng sobrang sama. Sumigaw na ako at tinawag si tatay. Kumuha pa ako ng isa pang sibat at mabilis na lumabas ng bahay. Napakalakas ng loob ng nilalang na humarap sa akin. Pumorma ito ng pang-atake. Sa pagsugod nito ay sinalubong ko naman ang sibat. Bahagyang umatras ang aswang ngunit biglang sumulpot si tatay at hinampas ng bara de cabra ang ulo ng aswang. Tumarak naman dito ang talim dahilan upang mawala ng balanse ang aswang. Mabilis ko naman itong tinaga at natamaan ko malapit sa kanyang leeg. Umangil ng malakas ang nilalang at mabilis na lumundag palabas ng bakod. Ayos ka lang ba, anak? Oo tay, ayos lang ako. Napuruhan natin ang aswang. Tiyak iindahin nito ng husto ang mga sugat na natamo. Akala siguro ng demonyong yun may iisahan niya tayo. Kabaryo, agad kong pinuntahan si Criselda at salamat sa Diyos ay maayos naman ito. Ni hindi nga nagising sa kabila ng kaguluhan. Makalipas ang ilang araw ay nabalitaan ko na lang na namatayan si Gregorio, ngunit agad din nila itong inilibing at hindi ko na rin nakita pa ang binatilyo. Isang hapon ay biglang nagpakita si Gregorio. Kaming dalawa lang ni Criselda ang nasa bahay. Ano na naman ang kailangan mo, Gregorio? Mga hayop kayong magama. Umanda kayo sa aking gagawin. Bakit, Gregorio? Inaano ka ba namin? Dahil ba ito sa namatay mong kamag-anak mo bang binatilyong yon? Kung kami hayop, demonyo naman kayo at handa kaming magpakahayop para labanan ang mga demonyo na katulad ng aswang mong kamag-anak. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Aris. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo. Totoo nga, Gregorio, na ang inilibing ninyo ay ang aswang na binatilyong yon. Hindi na umimik itong si Gregorio, bagkos tumalikod na lamang ito at umalis na sa lugar. Nang mailahad ko ang pangkompronta ni Gregorio sa aking ama, ay nagpasya na itong puntahan si Lolo Umpong. Hindi man ako tiyak kung nasa kabagnaan pa si Umpong. Pero kailangan natin siya sa panahong ito. Bakit tay? Ano bang iniisip mo na gagawin ni Gregorio? Alam mo, Aris, ang isa pa sa mga gawin ng aswang ay ang gumanti. Hindi ito titigil hanggat hindi nakakapagiganti. At kahit ubos ang pananglay ay hindi sila aatras. Asahan mo na ang pagdagsa ng mga aswang sa lugar natin. Hindi pa man sumisikat ang araw ay nagpaalam na si tatay.
Mahabang biyahe pa ang kanyang lalakbayin patungong Kabagnaan. Tinatayang 2 araw pa bago makabalik ang aking ama. Gayunpaman, habang may sikat pa ang araw, ay tinatapos ko na ang aking gawain. Hindi ko rin iniiwan ng matagal si Criselda sa bahay. Sa unang gabi na wala si tatay ay hindi ko maiwasang matakot para sa kalagayan ng aking asawa. Sinabitan ko ng sanga ng suha ang katapat na bubong sa higaan namin. May karit din na nakasabit sa labas ng dingding sa aming kwarto. May mga asin ang bintana, pati sa sahig ng aming kwarto. Nilagyan ko na rin ng itak ang gilid ng kama at kulay pulang tela ang kinumot ng aking asawa. At higit sa lahat, nagdasal kami at may rosaryo na ginawang pulseras ang isinuot ni Criselda. Nanghiram na rin ako ng baril sa isang kaibigan na ginagamit niya sa pangangaso. Kung hindi man ito makapatay sa aswang, tiyak naman ako na kahit papaano ay may tataboy ko sila. Sa pagpatak ng 7:00 ng gabi ay gumawa ako ng siga sa aming bakuran. Ayoko nang hintayin na makalapit pa ang aswang sa aming bahay kaya sa labas pa lang ay nakaabang na ako. Hindi ko noon iniisip ang salitang puyat, maproteksyonan ko lang ang aking mag-ina. Nakailera sa balkonahe ang mga sandatang panlaban sa aswang. Palipat-lipat rin ako ng lugar habang hawak ang baril. Sa awa ng Diyos, kabaryo, sumapit na ang 4:00 ng madaling araw ay wala namang nagpaparamdam. Nagising na rin ang aking asawa sa mga oras na iyon. Nais na sana niyang magluto ng agahan pero inambisuhan ko siya na mamayang 5:00 na lang kapag maliwanag na ang paligid. Gayunpaman, halos tanghali na nang ako'y magising. Agad naman akong bumangon at lumabas ng kwarto. Nakita ko namang nagsusulsi ng damit itong si Criselda para sa magiging anak namin. Batid ko sa aking asawa ang kagalakang maisilang ang aming panganay. Tumayo siya at inihanda ang aking agahan. Habang lumabas ako at sinuri ko ang paligid, tiningnan ko na rin ang aming kalabaw na nakatali sa likod bahay sa labas ng bakod. Lumipas ang araw na iyon na normal ang lahat hanggang sa sumapit ang 2nd gabi. Inasahan ko na bukas ng umaga o tanghali ay makakabalik na ang aking ama. Hindi na rin ako maaring magpausok ng balat ng niyog dahil nagrereklamo na itong si Criselda. Nahihirapan daw umano siya tuwing nakakalanghap ng usok. Samantala, katulad sa naunang gabi, ay nagsiga naman ako sa bakod. Nagdagdag na rin ako ng mga sulo na gawa sa dahon ng niyog. Mabisang pangontra din daw sa aswang ang apoy ayon sa aking ama. Bandang 10:00 ng gabi, pumanhik na ako sa bahay upang magtimpla ko ng kape. Sinilip ko na din ang asawa kong mahimbing nang natutulog. Sa balkonahe ako nakatayo habang humihigop ng kape. Habang ninanamnam ko ang aking iniinom ay may nasipat akong gumagalaw na halaman sa di kalayuan. May konting liwanag kasi ng buwan sa gabing yun. Dali-dali kong ibinaba ang tasa at itinutok ko ang baril sa bahaging yon. Sa totoo lang ay may isa pang rason kung bakit humiram ako ng baril. Upang magising ang mga tao kapag ipinatok ko na ito at syempre mag-uusisa ang mga yon. Mas maraming tao, mas marami akong magiging kakampi kung may aswang man sa paligid. May gumalaw pa na halaman sa kabilang bahagi. Pakiwari ko noon ay
hindi lang iisa ang nilalang na nandun. Mas kinabahan pa ako nang may gumalaw na halaman pa sa iba na namang bahagi ng gubat. Laking gulat ko na lang dahil may lumapag na malaking nilalang sa bakuran. Wangis tao pero ang mukha nito ay parang aso. Nababalutan ang katawan nito ng may itim na balahibo. Itinutok ko naman ang baril sa nilalang at kinalabit ang gatilyo, ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi ito pumutok. Ngumisi ang aswang at umatungal. Sa aking pagkataranta, dahil humahakbang na ito papalapit, ay naibato ko na lang sa kanya ang baril at dumampot ako ng itak. Ilang segundo lang ay may lumapag na namang aswang at dalawa pa ito na magkakapareho ang itsura. Dalawang itak na ang aking hawak at pinilit kong magpakatapang hanggang sa narinig ko itong si Criselda na sumigaw sa aking likuran. Bumangon pala ito at nakita niya ang 3 aswang. Sinabihan ko naman ito na bumalik ng kwarto. Agad namang pumanhik ang aking asawa. Gabutil na pawis na ang tumatagaktak mula sa aking noo. Sa mga tingin ng aswang sa akin ay tila unti-unti akong nanghihina. Hanggang sa may narinig akong kumalabog sa likod bahay at may tumatakbong papalapit. Pati ang mga aswang ay nagulat hanggang sa sinuwag silang 3 ng aking alagang kalabaw. Napakatapang nitong inatake ang mga aswang, dahilan upang mapaatras ang mga ito. Nanlaki na lamang ang aking mga mata sa bilis at lakas ng aking kalabaw. Alam kong malakas ang kalabaw, kabaryo, pero ang bilis niya ay parang aso kung umatake. Nagsipulasan ang mga aswang at sa paglapag nila sa labas ng bakod ay narinig ko itong naghihiyawan na tila ba nasasaktan ang mga ito. Matapos nito ay tumigil na ang kalabaw na tila nanumbalik na sa normal, hanggang sa nakita ko si tatay na dumating na may kasamang matanda at nakangiti siyang nakatingin sa akin. Siya pala si Lolo Umpong. Agad naman akong nagmanos sa kanya. At dahil sa pagkagulat sa pangyayari, ay hawak-hawak ko pa rin ang 2 itak. Tumawa naman ng bahagya si Lolo at hinaplos ang aking ulo. Abay, binatang-binata na pala itong si Aris. Parang kailan lang Lolo Umpong, ikaw na ba yan? Sino pa nga ba, anak? Tignan mo ang nangyari sa mga aswang. Kalabaw lang pala ang katapat. Matapos nun, kabaryo, pumasok na kami sa loob ng bahay. Ipinakilala ko din itong si Criselda sa aking lolo. Halatang takot na takot at nanginginig pa ang aking asawa, ngunit nang haplosin ni Lolo ang kanyang ulo ay kumalma na ito. Sa aming pag-uusap ay natuklasan kong si Lolo pala ang may gawa kung bakit inatake ng kalabaw ang mga aswang. Hindi ko man lang alam kung papaano niya yon ginawa. Nagpasalamat na lamang ako. Maya-maya pa ay nagtungo na sa balkonahe si Lolo Umpong. Paghihiganti dulot ay pagdanak ng dugo. Mga nilalang na walang ibang hangad, kundi ang magatid ng kapahamakan sa lahat. Manong, sa tingin mo ba ay babalik pa ang mga demonyong yon? Ubusan ng lahi. Hindi sila titigil, seryo. Napalunok na lamang ako sa aking narinig. Pakiramdam ko ay may nagbabadyang malaking digmaan sa pagitan ng mga aswang at tao. Lumapit naman sa akin si Lolo. Nakangiti ito at nagwika ng, Narito ako para iligtas at protektahan ang panibagong dugo ng ating angkan. Kakampi natin ang langit. Huwag pairalin ng takot at pangamba. Magtiwala ka sa kanya.
Matapos nito, kabaryo, ay humiling si Lolo na nais niya nang magpahinga. Kinabukasan sa aking paggising ay dumiretso na ako sa kusina upang yakapin ang aking asawa na kasalukuyang nagluluto. Mula naman doon ay itinuro ni Criselda si Lolo Ompong na nasa likod bahay at nakaharap ito sa kalabaw. Agad ko naman siyang nilapitan at binati. Humarap naman sa akin ito nang nakangiti. Pasensya ka na, Apo, kung ngayon mo lang ako nakilala. Bilang instrumento ng Diyos, ay may mga bagay akong kinakailangang gawin at gampanan. Naiintindihan ko yon, Lo. Pero papaano ka man namin naging kamag-anak? Pinsan ako ng lolo ng tatay mo. Ano po? Pinsan ng lolo ni tatay? Ibig sabihin lolo ko na po yun sa tuhod. Ilang taon na po ba kayo? Ngumiti lang naman si Lolo at sinabing nais na daw niyang kumain at lumakad na ito papunta sa bahay habang ako ay naiwan at pilit kong binilang kung ilang taon na ba siya. Napakamot na lang ako sa ulo sa aking nalaman. Sa aming agahan ay binalikan ni tatay ang mga pangyayari noong dito pa kami nakatira sa lugar ni Lolo Ompong. Wala namang tinugon si Lolo kundi ang pagngiti. Hindi ko may paliwanag, kabaryo, pero napakagaan ng aking pakiramdam. Simula pa nung gabi nang masilayan ko si Lolo. Samantala, inayos ko na ang bakod na nasira ng kalabaw kagabi. Laking gulat ko na lang nang biglang may nagsalita sa aking likuran. Apo, bakit mo pa inaayos yan? Hindi pa tapos ang laban natin sa mga aswang. Lolo naman, nakakagulat naman po kayo. Ni hindi ko man lang kayo naramdaman ha. Kaya ka nauunahan ng mga nilalang na yun dahil napakahina ng iyong pakiramdam. Maiba nga ako, Lo. Ang sabi sa akin ni tatay, isa kayong albularyo. Pero base naman sa mga nalaman ko tungkol sa'yo, para bang isa kang antingero. Mas higit pa sa anting-anting ang meron ako, Apo. Maari ko po bang malaman kung ano yon? Napakalapad ng puting pakpak. Nagliliwanag na sandata. Isang mandirigma ng hari. Pero bakit hindi ko iyon nakikita sa'yo, aking Apo? Ang alin po? Gawin mo na ang dapat tapusin sa araw na ito, Apo. Hindi dahilan ng mga masasamang nilalang upang baguhin natin ang ating nakagawian. Hindi ko talaga naiintindihan ang mga pinagsasabi ni Lolo kung minsan. Para bang isa itong bugtong o parabula. Hindi ko na lang tinapos ang pag-aayos sa nasirang bakod at nagtungo na ako sa palayan upang tingnan ang mga pananim. Habang sinisipat ko ang mga palay ay nakita kong dumating sa lugar si Goryo kasama ang 3 kalalakihan. Malamang ang 3 yon ay ang mga aswang kagabi. Kahit tirik na tirik pa ang araw ay hindi ko maiwasan ang kabahan. Talagang wala kayong kadala-dala. Nagsama pa kayo ng kakampi. Bakit, Goryo? Hindi ba kinaya na mga kasama mong aswang ang umataking kalabaw sa kanila kagabi? Matapos nito, kabaryo, biglang tumakbo papalapit sa akin si Goryo habang binunot ang kanyang itak. Napabunok na rin ako, ngunit isang putok ng baril ang aking narinig at napatigil itong si Goryo. Isang hakbang mo pa, Goryo. Pasasabugin ko na ang bungo mo. Hindi pa tayo tapos. Lalong-lalo ka ng maranda ka. Mabilis naman na umalis sila sa lugar at mabuti na lamang ay dumating itong si tatay. Agad na kaming bumalik sa bahay. Hinanap ko si Lolo, ngunit sabi ni tatay, nasa kwarto daw at nagdadasal. Pagsapit ng hapon ay nagkakape kami ni Lolo sa may balkonahe. Habang si tatay ay nagkatay ng manok, kinausap ko siya kung pwede bang manatili muna siya sa amin hanggang sa
makapanganak na itong asawa ko. Tumango naman si Lolo. Nais din daw niyang pasyalan ang lugar kung saan siya dating nanirahan. Akmang lumapit si tatay at inutusan naman akong bumili ng sangkap sa tinola. Inaya ko naman si Lolo upang makapasyal na din. Batid ko kay Lolo ang pagmamasid niya ng maigi sa buong paligid na aming nadadaanan. Marahil may mga naaalala ito sa lugar at bumabalik sa kanyang diwa. Habang namimili ako ng mga sangkap, ay panay tingin naman ni Lolo sa mga nagtitinda ng karne. Lo, gusto mo bang kumain ng karne ng baboy? Ibibili ko po kayo. Sana apo ay karne ng baboy talaga ang mabibili mo. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Kilala mo ba ang nagtitindang babae na nakaitim? Hindi, Lo eh. Mukhang bago lang yan yata dito. Mamayang gabi ay sumama ka sa akin na po. May pupuntahan tayo. Makalipas naman ang 1 oras nang matapos kami sa hapunan, ay niyaya na ako ni Lolo Umpong. Pero nag-alala ko. Baka muling umatake na naman ang mga aswang. Ngunit sabi nito, 2 gabi pa ang lilipas bago susugod ulit ang mga aswang. Nagtinginan na lang kami ni tatay at nagpaalam na kami sa kanila. Nang tanungin ko naman si Lolo kung saan kami pupunta, ay hindi ito umimik kaya nanahimik na lamang ako. Kinikilabutan ako sa aming tinatahak na direksyon dahil alam ko na patungo sa gubat ang daan. Pero malaki naman ang tiwala ko kay Lolo. Noong una, ang inakala ko ay pupunta kami sa bahay ni Goryo. Pero malayo na ito sa bahay ng lalaking yon. Tila hindi alintana ng aking lolo ang madilim at masukal na daan. Matiyaga lamang ako na nakasunod sa kanya hanggang sa tumigil kami at sa di kalayuan ay may nakita naman akong bahay. Grabe, Lo, may nakatira pa pala dito. Yan ang bahay ng babaeng nagtitinda ng karne sa palengke, apo. Ano naman, Lo? Saka ano bang gagawin natin dito? Lumakad pa si Lolo. Hanggang sa sinabi niya na magkubli lang ako sa likod ng puno. Umusad si Lolo hanggang makarating ito sa tapat ng bahay. Nakatayo lang ang matanda at sa ilang minuto ay may lumabas sa bahay. Nakapagtatakang alam ni Lolo ang tirahan ng babae. Ngunit lumabas ito na galit ang itsura. Sa isang kisap mata ay biglang tumalon ang babae at nag-iba ang anyo nito. Sumugod ito kay Lolo, ngunit ikinumpas lang nito ang kamay na tila nag-aabog lang ng langaw. Tumalsik naman ang babae at umangil ito ng gusto. Tumayo ang babae at tumakbong nakabaliktad ang katawan. Muli naman itong umatake kay Lolo ngunit muli din itong tumalsik. Sa sandaling ito ay may lumabas na 4 na kalalakihan na ang sasama ng mga pagmumuka. Matapang nilang sinugod ang matanda pero isang bagwis lang din ng kamay ni Lolo ay tumilapon ang mga ito at tumama sa dingding ng bahay. Mabilis na inangat ni Lolo ang kamay at biglang lumutang sa ere ang babae hanggang sumabit ito sa sanga ng puno. Hindi ko maaninag masyado pero parang may pumupulupot na kung ano sa babae, dahilan upang nananatili ito sa may sanga. Sabay-sabay naman na sumugod pa ang 4 na aswang at may kinuwang bagay si Lolo sa kanyang bulsa at ibinagsak ito sa lupa. Kasunod nito ay ang pagsubasob ng mga aswang sa lupa at kahit anong gawing pagpupumiglas ay hindi na ito nakatayong muli. Naglakad naman si Lolo at pumasok sa bahay.
Ilang segundo lang ay nagliyab ang loob ng bahay at pasimpleng lumabas si Lolo. Inapakan niya naman ang isang lalaki at sumigaw ito sa tindi ng sakit. Kitang-kita ko na ipinatong lang naman ni Lolo ang isang paa sa likod nito. Matapos nito, pumulot ng maliit na patpat si Lolo at isa-isa niyang pinagpapalo ang mga aswang. Sa bawat hampas ay rinig na rinig ko na tila isang latigo ang humahampas sa likuran ng mga aswang. Tila dinanas nito ang kalbaryo sa bawat hampas ng patpat. Ang kaninang umaangil ay napalitan ng iyak at nagmamakaawa na. Kahit isang salita ay walang binanggit itong si Lolo. Kakaiba din ang kilos nito na hindi akma sa kanyang itsura. Mabilis at matikas hanggang sa natahimik at hindi na gumagalaw ang 4 na aswang. Tila may ibinulong si Lolo sa kanyang palad at iniihip ito sa 4 na nilalang. Nanlaki naman ang aking mga mata dahil ang katawan ng mga ito ay tila sumabay sa hangin at unti-unting naglaho. Dahil sa nakita ng babae na nakasabit sa puno ay umangil ito ng gusto. Itinuro lang ni Lolo Umpong ang isang daliri sa babae at tila may kidlat na tumama rito at kitang-kita ko ang pagsabog ng aswang habang nakasabit pa sa puno. Hindi naman ako makapaniwala sa aking nasaksihan at manghang-mangha ako sa kakayahan ng aking lolo. Iniwan namin ang bahay ng mga aswang na nagliliyab sa gitna ng kagubatan. Kahit ilang beses man akong nagtanong kay Lolo, ay wala akong narinig na tugon. Kaya naman nanahimik na lamang ako. Sa pagdating namin sa bahay, ay tanging ngiti lang ang sinalubong ni Lolo kay tatay at nagwika ito na nais na nitong magpahinga. Habang nasa balkonahe kami ni tatay, ay inilahad ko sa kanya ang lahat ng aking nakita. Kagaya nung mga naikwento ko sa'yo, anak, hindi pa rin kumukupas si Manong Umpong. Itay, napaka-imposible naman ang lahat. May tao pala na may ganong kakayahan. Ikaw na mismo ang nagsabi, hindi ba? Pero nakita mo namang lahat. Isang aswang pala yung babaeng nagtitinda sa may palengke. Naku, malamang karne ng tao ang ibinebenta nun. Mga demonyo talaga. Pinatay na nga nila, pinagkakakitaan pa. Kaya ikaw, anak, huwag kang basta-basta na lang bumibili sa hindi mo kakilala. Mahirap na, baka makatikim ka ng karne ng tao. Itay talaga, ginagawa mo pang biro. O sige na tay, matutulog na din ako. Hoy. Di ba hanggang alas 12 ka pa? Sabi ni Lolo, sa makalawa pa daw atake ang mga aswang, di ba? Binibiro ka lang ng lolo mo. Albularyo siya, hindi siya manghuhula. Nagtimpla na lang ako ng kape at nakaupo sa balkonahe. Muli kong sinariwa ang pangyayari na aking nakita. Isang pambihirang nilalang pala itong si Lolo Umpong. Hindi ko lubos maisip kung papaano niya natutunan ang ganoong kakayahan. Katakot-takot siguro na pagsasanay at pag-aaral ang kanyang ginawa. Kinaumagahan ay hindi na lamang ako nag-usisa pa kay Lolo dahil hindi na naman ito iimik. Alam kong totoo ang sinabi ni Lolo sa gabing pag-ataking muli ng mga aswang. Kaya naman inihanda ko na ang aking sarili at sa araw mismo ng gabing yon ay kinausap ko si Lolo dahil nais kong tumalab ang baril sa aswang. Mas maraming tao, mas malaki ang posibilidad na madadamay sila. Paano kaya nalaman ni Lolo ang aking dahilan na kaya nais kong pumutok ang baril para sa aswang upang magising ang mga tao?
Napakamot na naman ako sa ulo at tinanong ko na lang siya kung ano ang gusto niyang ulam sa hapunan. Ngumiti lang naman si Lolo at sinabing ako na daw ang bahala. Sumapit na ang nakatakdang oras pero tila ba walang dadating na trahedya dahil nagkakatuwaan pa sina tatay at lolo. Pumasok na lamang ako ng kwarto at nakipagkwentuhan kay Criselda. Tinanong ko naman sa kanya kung may naisip na ba siyang ipapangalan sa aming anak. Uldarico. Yun ang napiling pangalan ni Criselda para sa aming anak. Sabi kasi sa kanya ni Lolo ay lalaki daw ang magiging panganay namin. Kaya naman naisip ni Criselda na ipangalan kay Lolo Umpong ang aming panganay. Doon ko lang dinalaman ang tunay na pangalan ni Lolo Umpong. Buti pa ang asawa ko. Nalaman niya ang tunay na pangalan ni Lolo. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto at sinabi ni tatay na nariyan na ang mga aswang. Alam na ni Criselda ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Kaya naman lumabas na din ako ng kwarto. Nakita ko namang nakatayo si Lolo sa balkonahe habang si tatay ay nakapwesto sa may kusina. Tumabi naman ako sa kanya at itinuro niya ang bahaging napakadilim. Naroroon ang mga aswang. Ilang minuto pa ay isa-isang nagsilabasan ang mga aswang. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lang 3, kundi 12 aswang ang tumambad sa akin. Hawakan mo ang karit at ang sibat. Yan ang depensa mo sa mga nilalang na yan. Hindi ko talaga nararamdaman sa iyo, Aris, ang aking legasiya. Kaya manatili ka na lang dito sa balkonahe. Hindi ko man maintindihan ay tumango na lamang ako. Marahang bumaba ng bahay si Lolo at nagtungo ito sa bakuran. Ano ngayon, Aris? Tignan natin kung makakaligtas pa kayo. Anong magagawa ng isang matanda laban sa mga kasama kong aswang? Kasama pala ang hambog na Goryo at walang tigil na humahalakhak hanggang sa tila nabilaukan ito at panay ubo. Wala naman itong tigil hanggang sa napadapa na ito sa lupa. Pati ang mga aswang ay nagtinginan sa kanilang kakampi at nang biglang lumiyad si Goryo sa hindi malamang dahilan ay sumuka ito ng sumuka. Hanggang sa tila na ubusan na ng tubig sa katawan ang mayabang na lalaki at nagpupumilit na itong huminga. Makalipas ang ilang minuto ay nangisay si Goryo at binawian na ito ng buhay. Dahilan upang magalit ng gusto ang 1 dosenang aswang. Akmang susugod na ang mga ito nang biglang nagsusulputan sa ere ang mga alitaptap. Padami ito ng padami hanggang sa lumikha ito ng liwanag sa buong kapaligiran. Napapangiti na lamang ako sa ganda nito, kabaryo, dahil talagang nakakamangha naman. Unang beses kong makakita ng ganoong kadaming alitaptap. Nawala ang mga ngiti nang umangil ang mga aswang at lumapit na sa bahay. Narinig ko na naman ang dagundong ng kalabaw. Lumusot ito sa may bakod at sinuwag ang mga aswang. Sa tuwing may umaataking aswang ay ikinukumpas ni Lolo ang kanyang kamay at tumitilapon ang mga ito. Patuloy naman sa pag-atake ang aking kalabaw at wasak na ang bakod na gawa lamang sa kawayan. Makalipas ang ilang minutong labanan ay iniangat ni Lolo ang kanyang 2 kamay at tumingala ito sa langit. Nahawi ang mga alitaptap at hindi ko na napigilan na bumaba ng bahay.
Kitang-kita ko ang unti-unting pagbaba ng isang napakaputing ibon. Habang papalapit ito ay naglikha ito ng liwanag at nasilaw ang mga aswang. Napaluhod na ang mga nilalang at nag-aangilan na tila nakakaramdam ng matinding parusa. Napakalapad ng pakpak nito ngunit isang wangis ng tao ang aking nakita. Para bang kusang gumalaw ang aking katawan at napaluhod na lamang ako sa lupa at napapikit ng aking mga mata. Sa unang pagkakataon, kabaryo, ay nakaramdam ako ng napakatinding kapayapaan. Sa pagbukas ng aking mga mata ay tanging mga alitaptap na lamang ang aking nasilayan. Humupa ang kapaligiran at nawala na ang mga aswang. Nakita ko namang nakatingin na sa akin si Lolo at nakangiti na rin ito ng mga sandaling yon. Pagsapit ng umaga ay hindi ko naman maintindihan dahil kahit hindi ako magtanong kay Lolo ay para bang alam na alam ko kung ano ang nilalang na aking nasilayan kagabi. Lumipas ang ilang buwan at naisilang itong si Oldarico. Dumating na rin ang araw na kailangan na ni Lolo ang lumisan sa lugar namin. Lo, maraming salamat sa tulong at gabay ninyo. Sana magkita pa tayong muli. Nais ko sanang matunghayan mo ang paglaki ni Oldarico pero masaya ako at sabik na ikwento sa kanya ang tungkol sa inyo. Ngayon alam ko na kung saan napunta ang aking legasiya. Noong iniligtas ko ang iyong ina, habang nasa sinapupunan ka lamang niya, ay ibinigay ko sa punla ang kalahati ng aking kapangyarihan. Kaya kampante ako na iwanan ang lugar na ito sa mahabang panahon. Taglay ng iyong anak ang aking kakayahan. Ang tanging hiling ko lang sa iyo, Aris, gabayan mo sa tamang landas ang iyong anak. Makakaasa po kayo, Lolo Ompong. Paano? Hanggang sa muli po. Lumipas pa ang ilang taon ay hindi na muling nagpakita pa si Lolo. Taon-taon na pumupunta si tatay sa Kabagnaan. Ngunit kahit mga kamag-anak namin doon ay hindi alam kung nasaan si Lolo Ompong. Habang lumalaki si Oldarico ay napapansin namin na malapit siya sa mga hayop. Tila ba nakikinig ito sa kanya? Hindi na kami nagtaka sa kilos ng aming anak. Inasahan na namin ang mga pangyayaring ganito. Hanggang sa ngayon na matanda na ako, kabaryo, hinding-hindi ko makakalimutan ang aking Lolo Ompong na isang albularyong may basbas ng arkanghel. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na walang magandang may dudulot ang pagkainggit sa kapwa. Isang patunay ang kwento ni Aris na may mga nilalang talaga sa mundo na ginagawang instrumento ng mga likha upang panatilihin ang kapayapaan sa mundo. Subalit, nasaan at ano na kaya ang naging buhay ni Oldarico? Okay, kabaryo, hanggang dito na lang yung kwento natin. Opinyon ko sa kwento, grabe, napakaganda ng kwentong binasa natin ngayong araw, no? Biruin niyo naman, albularyong may basbas ng arkanghel. Hindi ko ma-distinguish kung kung sinong anghel to, pero arkanghel eh. Alam naman natin na isa yan na malakas na uri ng nilalang ng langit, di ba? So wala nang question about doon. Alam naman natin, ang dami nating kwento rito na may basbas ng anghel, parang sugo ng anghel, di ba? Naalala nyo ba si Topeng Vargas, di ba? Yon. Isa rin yun. Isa yun sa naalala ko rito, pero yun nga, ang nagkwento kasi nito si Aris eh, kumbaga yung karanasan nila. Sana meron pang kwento yung mismong karanasan ni Lolo Ompong. Piling ko,
yun yung matinding, ewan ko lang para sa akin yun yung pinakamatindi sigurong kwentong mababasa natin. Kaya lang, si Aris yung may karanasan, tapos tinanong ko rin naman sa kanya yan kung nakausap niya pa ba si Lolo Ompong, baka pwedeng mailahad yung kwento ng buhay niya, kasi dito sa kwentong tumatanda na eh. Siyempre nung kabataan nito ni Lolo Ompong, malamang sa malamang mas mabagsik to sa lahat ng antingero, di ba? Biruin mo, albularyo ka na tapos may basbas ka pa ng arkanghel. Di ba wala namang ginamit dito na mutya o anong gamit, medalyon. Kumbaga doon pa lang sa basbas, alam nyo na ibang klase tong lolo ni Aris. Tapos, yun lang, nakakalungkot lang na hindi rin kasi nila alam kung nasa na to. Pero ako feeling ko, pwedeng namatay, no? Feeling ko lang naman pwedeng namatay dahil sa katandaan. Pwede ring nagtago o lumipat ng ibang lugar para gampanan yung role niya bilang albularyo, o pwede rin namang yun nga namatay tapos naging gabay ni Oldarico, diba? Hindi natin alam kasi hindi na rin nasabi ni Aris kung nakitaan niya ba ng potensyal tong si Oldarico bilang kumbaga tagahalili sa lolo niya o kaya sa kanya. Siguro naman sa ngayon parang ayaw na rin nito ni Aris kasi nga syempre nasa modernong panahon na. Pero kung noon sa tingin ko palag-palag tong dalawang to, di ba? Lalo na mag-ama. Saka alam na alam ni Aris yung pakiramdam, kaya feeling ko lalaban to. Kaya lang ngayon, syempre moderno na tayo, di ba? Tapos yun nga pala mga kabaryo, sa mga nagko-comment, kausapin niyo po ako sa Kwentong Baryo Official. Andun po yung page ko. Marami po tayong proof of transaction, pati yung feedback natin. Hindi ko lang napopost kasi sobrang busy natin. Saka marami tayo ron. Puro magaganda, as in sabi ko naman sa inyo, sa kanila na pag sa akin nagmula, talagang hindi ko masyusure na 100% pero garantisadong may visa na kumbaga okay. Kumbaga kung titingnan natin 80% na okay yung gamit. Kaya sa mga gustong makakuha ng gamit, PM lang ako, Kwentong Baryo Official. Ako yung makakausap nyo, minsan si Tito Proy yun. Tapos yun nga pala yung pinsan ko nandun sa Kwentong Kalakbay. Yan, 3 kami. Tito ko si Tito Proy, saka yung pinsan ko si Jen, tapos ako. Pwede nyo rin pong bisitahin yun. Tapos yung channel ko naman na ako lang, Kwento ni Kabaryo, yan. Nandun din. May kita nyo rin, naglalapag na tayo madalas. Ang goal natin, alternate. I hope na baka next year, madaily na natin. Sana. Tapos yun din Kabaryo, yung shoutout ko siguro next upload na lang. Kasi napansin nyo naman nung nakaraan, 2 beses tayong hindi nakapag-upload, 2 araw. 2 consecutive days, yan, magkasunod yun. Kasi sobrang sama ng lalamunan natin. Tapos yung last upload pa natin, kung napansin nyo, boses po yun ni Tito Proy. Yan, kaya pasensya na. Hindi ko talaga kaya nun. Ayoko na rin mag-re-upload, kaya yun na lang yung sinalang natin, yung sa tito ko. Siya na yung nag-narrate. Sana maunawa nyo. Next upload meron tayong shoutout. Babalik tayo ron daily. Tapos eto pala, para sa mapipili ko, ganito na lang gagawin natin para walang magtalo-talo Kabaryo. I-like nyo tong channel natin, Kwentong Baryo Official. Kwentong Baryo, Kwento ni Kabaryo, saka Kwentong Kalakbay. Subscribe nyo yan, tapos i-on nyo yung notification bell. I-screenshot nyo sa akin, saka follow kayo sa Kwentong Baryo Official sa Facebook. Tapos doon nyo i-send yung screenshot. Tapos magkakaroon tayo ng raffle.
Sa mga makakagawa ng mechanics, kasama kayo sa raffle, pwede tayong mamigay ng siguro pwede kong ibigay sa inyo yung 10 elements na gamit natin sa baging ng sinukuan. Yan, mamimili tayo. Marami-rami yun. Kaya sana isend nyo ron yung screenshot. Sa mga bago, gawin nyo po. PM nyo ako. Yan. Yun, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.